Nagsisimula ang pelikula sa isang pagdiriwang kung saan may tumatambol at sumasayaw ng lion dance sa barko na pag-aari ni Commander Liu Yunfu, ang pinuno ng Black Flag Army. Ang panauhin niya ay si Wong Fei Hung, isang sikat na martial artist at physician sa Foshan. Siya din ang chief instructor ng Black Flag Army at nagmamay-ari din siya ng isang clinic na tinatawag na Po Chi Lam. Dito, ibinahagi ni Commander Liu ang pagkabahala niya sa kalagayan ng China dahil sa mga hindi patas na kasunduan nila sa mga foreigner o mga taga-ibang bansa. Nababahala siya sa dumadaming presensya ng mga dayuhan at pagkawatak-watak ng bansa nila. Ibinahagi niya na inutusan daw siya ng gobyerno na pumunta sa Vietnam para labanan ang mga French. Kinakatakot niya na habang wala daw siya ay tanggalin sa serbisyo ang mga tao niya na maiiwan, kaya hiniling niya kay Wong na pamahalaan sila at i-training bilang isang lokal na milisya para protektahan ang China kung sakaling atakihin ito ng mga dayuhan. Pumayag naman si Wong at ibinigay sa kanya ni Commander Liu ang isang pamaypay kung saan nakasulat dito lahat ng mga hindi patas na kasunduan ng China sa ibang bansa. Tiniraining ni Wong ang lahat ng tauhan ni Commander Liu at isang araw dumating ang Grand Uncle at 13th aunt niya mula sa England. Babalik din agad ang Grand Uncle sa England at gusto niyang bantayan ni Wong ang babae habang siya ay andito. Samantala, sa isang theater, isang lalaki may pangalang Leung Fun ang nagtatrabaho. Nahulog siya sa bubong at nabighani siya sa 13th aunt na kumukuha ng litrato. Sa klinik ni Master Wong, isang lalaki ang ginamot dahil nabaril dito ng mga dayuhan matapos magkamali ito ng masakyang barko. Ikinabahala ng mga disipulo ni Master Wong ang karahasan at pagdami ng mga dayuhan sa loob ng bansa nila. Kinikayat ni Wing ang mga kapwa niya milisya na lumaban, pero pinigilan siya ni Master Wong na huwag magpadalos-dalos. Siya na daw ang bahala kumausap sa mga otoridad para ayusin ito dahil buhay daw ng mga Chinese ang nakasalalay dito. Sa sumunod na araw, pumunta si Wong kasama ang mga disipulo niya sa isang restaurant para makipagkita kay Mr. Jackson at General Wiggins ng British Forces. Kinausap nila ang mga dayuhan na kung pwedeng baguhin ang iba sa mga kasunduan para hindi maagrabyado ang mga lokal na mamamayan. Pero hindi pumayag ang mga dayuhan, pati na rin ang representante ng gobyerno. Respeto na lang daw ni Master Wong ang kasunduan para sa kapayapaan. Samantala sa theater, pinagbantay si Fun ng os niya nang bigla na lang may dumating na mga siga na naniningil ng protection money. Dahil sa takot, nagpanggap si Fun na hindi doon nagtatrabaho pero hindi siya pinaglagpas ng mga siga. Nilabanan niya ang mga siga habang tumatakas. Habang tumatakbo, nakasalubong niya si Wing kung saan agad naman siya nitong tinulungan. Mamaya ang laban ay umabot na sa engrandeng restaurant kung nasaan si Master Wong. Agad na pinigilan ni Master Wong ang paglalaban at ikinagalit naman ng mga opisyales ang bastos na pangyayari. Takot ang mga siga kay Master Wong, pero nagpatuloy pa rin sila sa pakikipaglaban. Naglaban din si Fun at Master Wong at bumilib siya sa abilidad ni Fun. Nakalaban din ni Master Wong ang bodyguard ni Mr. Jackson at nagkaroon sila ng initan. Mamaya dumating na ang mga autoridad at agad na nagsitakbuhan ang mga siga habang pinagalitan naman ni Master Wong ang mga milisya niya. Nagalit ang leader ng autoridad at sinabi niya na simula daw ngayon ang milisya ni Master Wong ay magtatrabaho na sa gobyerno at kung hindi daw sila magre-report ay huhuliin nila si Master Wong. Sa gabi, sinabi ng mga milisya na ayaw daw nila magtrabaho sa gobyerno at kasalanan daw ito lahat ng mga siga galing Shaho. Pero pinakalma sila ni Master Wong at sumunod muna daw ngayon. Sinuhatan ng 13th aunt si Wong ng suit pareho sa mga dayuhan para pag nag-abroad daw siya ay meron siyang magagamit. Hindi maintindihan ni Wong kung bakit kailangan daw nilang matuto sa West at ipinaliwanag naman ng aunt na naimbento daw nila ang steam engine at marami pang mga bagay. Ang siyensya daw nila ay mas develop kisa sa kanila at kung hindi sila matututo
ay mapag-iiwanan sila. Tinanong din ni Master Wong na kung maganda daw sa abroad ay bakit siya bumalik. Kung saan sinabi ng aunt na dahil daw may mga tao siyang namimiss dito. Lumalabas na hindi pala totoong magkaanak sa dugo ang dalawa at sa pangalan lang. Tinanggihan ni Wong ang damit at sinabi niyang pag nagsuot na daw lahat ng Chinese ng suit ay saka lamang siya magsusuot nito. Dumating ang mga siga sa isang restaurant para mangolekta na naman ng pera. Pero sa pagkakataong ito, nadatnan sila ni Master Wong at nilabanan sila. Gustong dalhin ni Master Wong ang leader ng mga siga sa City Hall at hinikayat niya ang mga tao na maging witness niya. Pero walang gustong tumulong sa kanya dahil sa takot. Nadaanan niya din ang isang grupo na nang-eengganyo sa mga tao na pumunta sa Amerika para sa magandang buhay at napailing na lang si Master Wong. Binigyan din siya ng isang pare ng isang papel at tinanong din siya ni Master Wong kung nagre-recruit din ba daw siya papuntang Amerika. Sinabi naman ng pari na si Jesus lamang daw ang pinagsisilbihan niya. Pagbalik sa bahay, dismayadong ipinaliwanag ni Master Wong na ayaw daw ikulong ng City Hall ang mga siga dahil walang witness at ito lamang daw sana ang paraan para makalaya ang mga milisya. Sunod bigla na lang nilusob ng mga siga ang tahanan ni Master Wong at pinaulanan ito ng mga pana na may apoy para masunog. Tumakas ang mga kalaban bago pa sila maabutan ni Master Wong kaya wala siyang magawa. Nasunog ang bahay at klinik ni Master Wong pati na rin ang pamaypay na ibinigay sa kanya ni Commander Liu. Humingi ng tawad ang aunt dahil akala niya daw ay dala niya ito pero nagalit sa kanya si Master Wong dahil mas inuna niya pa ang kamera niya. Dumating ang opisyales ng City Hall at imbes na tulungan ay sinisi niya pa si Master Wong sa nangyari. Tinawag niya ang grupo ni Master Wong na isang triad kaya daw nagiganti ang ibang triad. Ikinagalit ito ni Master Wong dahil ang eskwelahan niya daw ay hindi isang triad at kung gagawing illegal daw ng otoridad ang martial arts ay mawawala ang kanilang tradisyon. At kung mawala daw ito, paano pa nila mapoproteksyonan ang bansa sa iba? Tinanong ng opisyales kung may ebidensya si Master Wong pero wala siyang maipakita. Maya-maya, dumating ang isang pare at sinabi niyang alam niya daw kung sino ang gumawa at handa daw siyang maging witness. Sinumbong niya ang mga siga ng shaho at pinaghahanap sila ng mga otoridad. Dahil sa takot, humingi ng tulong ang mga siga kay Mr. Jackson para kupkupin sila at dahil galit din siya kay Master Wong, pumayag naman si Mr. Jackson at siya daw ang papatay kay Master Wong. Samantala, isang bihag na lalaki naman ang nakatakas sa barko nila. Sa sumunod na araw, pumunta si Wong sa theater para sa isang okasyon. Dumalo rin ang 13th aunt at pati na ang mga opisyales na mga dayuhan. Habang nanonood, bigla na lang inatake ng mga hindi kilalang lalaki si Master Wong. Isang laban ang naganap at nakisali din ang mga British at maraming nadamay na mga civilian na ikinagalit ni Master Wong. Nilabanan niya ang mga British pero bigla na lang may nagtapon ng mga polbos kaya nagkagulo palalo. Patuloy na inatake ng mga kalaban si Master Wong dahil siya talaga ang punteriya nila. Nilabanan sila ni Master Wong ng mag-isa at isa-isa niya silang pinapatumba. Inutusan ni Mr. Jackson ang tauhan niya na barilin si Master Wong pero nakita ito ng pari at pinrotektahan niya si Master Wong. Namatay ang pari, tumakas ang mga kalaban pero bago umalis, nag-iwan sila ng isang mensahe na sila daw ay ang mga lokal na milisya. Kaya agad na sinisi ng mga otoridad si Master Wong at aarestuhin na sana siya. Pero nakiusap si Master Wong na wag muna dahil marami pa daw siyang kailangan gamutin. Habang ginagamot ang mga sugatan, nakita nila ang lalaking nakatakas sa barko ni Mr. Jackson. Ayon sa lalaki, galing daw siya sa Amerika. Sinabi niya na minamaltrato daw at ginagawang alipin ang mga Chinese sa Amerika. Niloko daw sila ng mga recruiters para sumama sa kanila. Pangako ng magandang buhay at kapalit ng pera nila pero iba pala ang kapalaran nila at ang mga sumubok daw tumakas ay pinapatay nila. Pinakalma siya ni Master Wong at sinekretong muna nila ang nalalaman nila. Sa ibang lugar, patuloy pa rin sa pagre-recruit ang mga recruiter at muntik na rin nilang mabiktima si Fon. Buti na lang wala siyang perang pambayad. Nakita ni Fon ang isang duelo sa pagitan ng dalawang lalaki at bumilib siya sa isa sa kanila. Sinundan niya ang lalaki pagkatapos ng laban at hiniling niya na turuan siya nito ng martial arts at maging disipulo niya. Lagi na lang daw siyang inaapi ng mga siga at wala din daw siyang hanap buhay kaya nagmakaawa siya na tanggapin ng lalaki.
Sa ibang lugar, naalala ni Master Wong ang pangyayari sa theater at kung paano pinatay ng mga British ang mga civilian. Napagtanto niya na tama nga ang 13th aunt. Kailangan nga daw talaga magbago ng China at hindi daw kayang labanan ng mga tamao lamang ang mga baril na taglay ng mga dayuhan. Handa na si Master Wong labanan ang mga mapang-aping dayuhan at nagsabi na siya ng pamamaalam niya sa aunt. Bigla naman dumating si Fon at ang master niya na si Iron Vest. Hinamon niya si Master Wong sa isang duelo para patunayan kung sino talaga ang pinakamagaling na martial artist. Pinatulan naman siya ni Master Wong at naglaban sila. Halos patas lang ang laban at nahinto ito ng makialam ang 13 aunt dahil sa pag-aalala niya kay Wong. Dahil sa pagkadismayado, hinamon ulit ni Iron Vest si Master Wong kinaumagahan. Nagalit ang mga bisipolo kay Pun dahil pagkatapos ng mga itinulong nila ay ito ang isusukli niya. Ilang sandali, dumating naman ang mga otoridad sa tahanan ni Master Wong para arestuhin siya. Hinanap din nila ang nakatakas na lalaki sa barko ni Mr. Jackson pero pinatakas siya ni Master Wong at pinigilan nila sila sa paghabol. Sa huli, inaresto ng mga otoridad si Master Wong at nakatakas naman ang aunt at ang lalaki. Pero habang tumatakas, nakita sila ng mamasiga at agad silang binihag. Pinatay nila ang lalaki pero nakatakas naman ang isa sa disipolo. Kinaumagahan. Naghintay sa lugar ng duelo si Iron Vest at si Fun. Maraming tao rin ang nag-abang sa laban pero hindi bumating si Master Wong. Dahil dito idineklara si Iron Vest na panalo at inimbitahan siya ng mga siga sa lungga nila para magdiwang. At nangako din sila na magbibigay ng pera kay Iron Vest para magpatayo ng sarili nilang eskwelahan ng martial arts. Samantala sa kulungan, napagdesisyonan ng ibang gwardya na palayain si Master Wong dahil nirerespeto nila siya at alam nilang wala siyang kasalanan. Sa una, ayaw ni Wong dahil ayaw niyang labagin ang batas ng bansa nila pero biglang dumating ang isa sa disipulo niya at isinumbong niya na binihag daw ng mga siga ang 13 aunt at pinatay din nila ang lalaki. Dahil dito pumayag na din si Master Wong na tumakas para mailigtas ang aunt. Balik sa mga siga habang nagsasaya, hindi na natiis ni Fon na pagsabihan ang master niya na wag daw tanggapin ang pera ng mga siga dahil nanggaling daw ito sa marumi. Sinabi naman ng master niya na ganito daw talaga ang kalakaran at hindi lahat ng tao ay malinis. Inutusan niya si Fun na kunin ang pera pero hindi niya ito magawa at umalis na lang siya. Habang nagdadabog, nakita niya sa kabilang kwarto ang 13 aunt na inaaboso ng leader ng mga siga. Dali-dali siyang sumugod at binugbog niyang siga. Niligtas niya ang aunt pero maya-maya dumaping na din ang ibang mga siga at nahuli nila ang aunt. Dumating din ang master ni Fun at pinagbintangan siya ng leader na siya daw ang umaaboso sa babae kaya nagalit sa kanya ang master niya. Sinubukan niyang magpaliwanag pero pinipigilan siya ng mga siga. Inutusan siya ng master niya na humingi ng tawad pero hindi ito magawa ni Fun kaya tumakas na lang siya pero nahuli pa rin siya ng master niya. Samantala, nagpanggap naman sina Master Wong bilang mga alipin para makapasok sa lungga ni Mr. Jackson. Nilusob nila ang mga siga at isang labanan ang naganap. Hinamon ulit ni Iron Vest si Master Wong sa isang duelo at naglaban ulit sila. Walang sinabi si Iron Vest sa husay ni Master Wong pero naantala na naman ang laban nila nang may mga dumating na mga siga na may mga baril. Dahil alam ni Master Wong kung gaano kadelikado ang isang baril kaya sila ang inuna niya. Habang niligtas naman ang bisipolo niya, si Fun na nakatali. Dumating din sa lugar ang mga otoridad ng City Hall, kasama si General Wickens ng British para hanapin sina Master Wong. Pero hindi sila nagkaintindihan ng mga Amerikano at nagkaputukan sila. Nagpatuloy ang laban ni Master Wong at ni Iron Vest at hindi pa rin siya umubra kay Master Wong. Dinala ng mga siga ang aunt sa barko ni Mr. Jackson at dali-dali silang kumilos para maglayag. Sinundan sila ni Fun at ng disipulo pero nakita sila ng alalay ni Mr. Jackson. Naglaban sila ni Fun at natalo siya ni Fun. Maya-maya dumating na rin si Master Wong at nilabanan nila ang mga Amerikano at mga siga para iligtas ang aunt. Naglabas si Mr. Jackson ng baril at pinagbabaril niya si Master Wong at si Fun. Kumuha din sila ng baril para makipaglaban. Sa kabilang banda dahil sa inis, susunugin sana ng leader ng mga siga ang aunt pero pinagduluman siya ng ibang mga bihag at siya ang nasunog. Dumating na din sa barko ang mga opisyales at nalaman nila ang sekretong pagbibinta ni Mr. Jackson ng mga alipin. Binihag ni Mr. Jackson ang opisyales at pinapasuko niya sina Master Wong.
Lumabas naman sina Master Wong pero bigla niyang tinira si Mr. Jackson gamit ang isang maliit na bola na ikinamatay niya. Natapos ang laban at nagpasalamat ang mga bihag kay Master Wong. Nagkaroon na din ng pagkakaintindihan si Master Wong at ang opisyales. Natapos ang pelikula kung saan makikita natin si Master Wong na nakasuot ng isang suit kasama niya ang aunt at mga disipulo niya na masayang nakapusing sa kamera. Maraming salamat sa panunood. Like and subscribe my channel for more videos.